Isang babae na nagkaroon ng isang gabing pagkakamali. At hindi lang yun, dahil nagbunga ito. Papaano kung mawala ang anak niya? At matagpuan ng bata ang sarili nitong ama. Naging blessing in disguise tuloy ang pagkawala ng bata. Hello po sa lahat ng mga nakikinig. Ako nga pala si Lulu Fernandez. Isang pagkakamali ko na nagbunga pa. Pero kahit kailan, hindi ko naman pinagsisihan na dumating sa buhay ko ang anak ko dahil siya ang naging sandalan ko at lakas sa buhay. Cheers! Pinag-cheers ni Lulu at ang mga kaibigan niya ang baso. Nasa isang bar sila ngayon at nagsasaya dahil sa wakas ay nakagraduate na nga sila sa college. At lahat sila natanggap nga sa airline na kanilang inaplayan. Isa kasi siya sa magagaling na flight attendants kaya nakatanggap siya ng recommendation mula sa kanilang paaralan. Sa wakas, matutupad na nga rin ang pangarap niya na maging isang ganap na flight attendant lalo na dugo at pawis niyang inilaan para lang makapagtapos sa pag-aaral. Sulit na sulit ang pagpupuyat niya sa pag-aaral at sa pagtatrabaho ng sabay. Malakas na ingay ng musika ang bumabalot sa loob ng club. Maraming tao na nagsasayawan, nagiinuman at nagpapakasaya at isa na nga si Lulu doon. Habang masaya siya at ang mga classmate niya sa pag-iinom ay may isang lalaki na lumapit sa kanya at ngumiti. Hi miss, anong pangalan mo? Napatingin ng mga classmate ni Lulu sa kanya at sa lalaki. Sorry, not interested. Nakikita mo bang may kasama ako? Kaya pwede ka nang umalis. Masungit na saad nga ni Lulu. Hindi na nga ininda ng lalaki ang pagiging masungit ni Lulu. Ang sungit mo naman, but that's okay. Maganda ka naman. Anyway, hindi na kita iistorbahin pa. Gusto ko lang ibigay ito sa'yo. Nakikita ko kasi na nag-enjoy kayo and I want to treat you. Napatingin si Lulu sa binigay na inumin nga ng lalaki. Kapag ba tinanggap ko yan ay alis ka na? Tumango naman ang lalaki bilang sagot. Okay, kinuha na nga ni Lulu ang baso at pilit na ngumiti. Thank you, okay na. Pwede ka nang umalis. Saad na nga lamang nito. Napapailing na nga lamang ang lalaki at walang magawa kundi ang umalis. Ang harsh mo naman, Lulu. Gusto lang makipagkilala ng lalaki. Sabi ni Trisha, ang isa sa mga classmates ni Lulu at best friend din niya. Napailing na nga lamang siya. Alam niyo naman ang motto ko sa buhay, di ba? No boys allowed. Kasi wala silang ibang gagawin kundi wasakin ang puso mo kapag hinayaan mo silang pumasok sa buhay mo. Kaya magiging safe ang puso ko kapag hindi ko sila pinapasok, di ba? Inilagay ni Lulu ang alak na binigay ng lalaki kanina sa mesa. Oh, hindi mo ba iinumin yan? Sayang naman, mukhang mamahalin pa naman ang alak. Napangiwi si Lulu. Siyempre hindi no. Hindi natin alam kung anong inilagay ng lalaking yun dito sa alak. Baka mamaya, may masamang balak pala siya. Napailing na nga lamang ang mga kasama ni Lulu. Mga babae tayo kaya kailangan din nating mag-ingat at huwag magtitiwala ng basta-basta kung kani-kanino lang. Muling napailing ang mga kasama ni Lulu. Ikaw talaga, Lulu. Nag-overthink ka na naman. Ngumisi na naman si Lulu. Ako na talaga. Oh, magsaya na tayo ulit. Muli silang nagsaya at nag-inuman hanggang madaling araw. Akay-akay na nga ni Trisha, si Lulu, habang naglalakad papunta sa hotel room nila. Napagdesisyonan kasi nila na mag-check-in na nga muna sa malapit na hotel dahil malayo-layo pa ang apartment nila. Sa tingin din kasi ni Trisha ay mukhang hindi na kaya ni Lulu ang maglakad ng malayo, lalo na't lasing na nga ito ngayon. Sandali lang, Trish. Parang hindi ko na kaya. Saad nga ni Lulu sa kaibigan. Mabilis na pumunta ng banyo ng hotel si Lulu
at doon sumuka. Si Trisha naman nakasandal sa dingding habang papikit-pikit ang mga mata. Medyo inaantok na nga din siya. Tapos ka na ba, Lulu? Pumasok na tayo sa kwarto, inaantok na ako eh. Gusto ko nang matulog. Pinunasan naman ni Lulu ang kanyang bibig. Mauna ka na, Trish. Medyo nasusuka pa ako eh, baka sa kwarto pa ako magkalat. Sinilip ni Trisha si Lulu sa isang cubicle. Pwede ka namang sumuka doon sa banyo. Sasagot nga sana si Lulu nang sumuka na naman siya. Baka hindi pa tayo nakakaabot sa kwarto, baka sumuka na naman ako eh. Baka magkalat pa ako sa hallway. Sige na, mauna ka na. Susunod na lang ako kapag okay na ang pakiramdam ko. Sigurado ka ba? Oh, kapag natapos ka dyan, sumunod ka kagad ah. Nag-thumbs up naman si Lulu. Hindi niya alam kung ilang minuto siyang nakaupo sa sahig ng banyo at nagsususuka. Ito na nga bang sinasabi niya? Dapat talaga. Hindi siya uminom ng marami dahil isusuka lang din naman niya. Napailing na nga lamang siya at tumayo nang makaramdam nga siya nang medyo okay na nga ang tiyan niya. Nagmumog nga at naghilamos na nga rin siya ng mukha. Mabuti na nga lamang at hindi masyadong kumapit ang amoy ng suka niya. Lumabas na nga rin siya ng banyo at naglakad-lakad na sa hallway. Medyo nahihilo pa nga rin siya pero kaya pa naman niyang maglakad. Nang makarating na nga siya sa kwarto nila, pinihit niya ang room. Kagaya nga ng sinabi ni Trisha, hindi nga nito inilak ang kwarto. Ang init naman, Trisha. Hindi mo ba binuksan ang aircon? Hindi nang katanggap ng sagot si Lulu mula sa kaibigan. Mukhang tulog na nga ito. Hinubad ni Lulu kaagad ang damit niya. Tanging bra at panty na nga lamang niya ang itinirang saplot sa katawan niya. Wala namang kaso, lalo na't pareho naman silang babae ni Trisha. Sanay din naman sila sa isa't isa dahil sila ang magkasama sa apartment. Kinabukasan, nagising si Lulu na masakit ang ulo. Napaupo nga siya habang hawak ang kanyang ulo. Napatingin sa kanyang tabi at nanlaki ang mga mata nang makitang isang estranghero na hindi niya kilala. Isang malaking imposible na si Trisha ito dahil unang-una hindi naman malaki ang katawan nun. Sa likod pa nga lamang nito alam niyang lalaki ito dahil sa malaki nitong biceps. Kaagad na napatingin si Lulu sa kanyang sarili at nanlaki ang mga mata nang makita na wala nga siyang suot na katawan kahit ni isa. Papaanong wala na nga siyang suot? Sa pagkakaalala niya ay itinira nga niya ang kanyang bra at panty. Dahan-dahan siyang umalis sa kama para hindi magising ang kung sino mang Poncio Pilatong ito. Napaigik siya nang makaramdam nga ng sakit sa gitna ng hita niya. Tiniis na nga lamang ni Lulu ang sakit dahil ang mahalaga sa kanya ay ang makaalis na. Kaagad siyang nagbihis at tumabas sa kwarto. Mabilis siyang pumunta sa kwarto nila ni Trisha na may isang kwarto lang pala ang pagitan. Gusto niyang suntukin ang sarili dahil nga sa katangahan niya. Pero dahil sa alam niyang siya lang din naman ang masasaktan, ay hindi na nga niya ginawa. Pero grabe, napahamak siya nang dahil sa alak. San ka nang galing, babae? Bahagyang nagulat nga si Lulu nang magsalita si Trisha bigla. Hindi niya napansin na nakaupo pala sa sofa ang babae na tila parang hinihintay siya. Kanina pa ako nagising at nagulat ako nang paggising ko wala ka na. Sasagot na nga sana si Lulu pero muling nagsalita ang kaibigan niya. Teka, huwag mong sabihin sa akin na sa banyo ka natulog. Pilit nang umiti si Lulu at napakamot na nga lamang sa batok. Parang ganun na nga. Natawa na nga lamang ang babae. Mas gugustuhin pa nga ni Lulu na ganun na nga lamang ang isipin ng kaibigan niya kaysa malaman nito ang katangahan na ginagawa niya. Sigurado siyang mapapagalitan siya nito. Napatigil sa pagtawa ang babae at napatitig nga sa leeg niya. Teka, ano yan? Napakunot noon naman si Lulu. Anong ano yan? Tumayo si Trisha at lumapit kay Lulu. Hinawi niya ang collar ng damit nito. Nanlaki ang mga mata niya.
Lulu, bakit may love bite ka? Nanlaki naman ang mga mata ni Lulu at napahawak nga sa kanyang leeg. Mabilis siyang lumapit sa salamin at mas lalong lumaki ang mga mata niya. Kulang na nga lang talaga ay lumabas ang eyeballs niya. Madami siyang love bite sa leeg niya, sa kaliwa at sa kanan. Nagulat din siya nang meron din sa cleavage at dibdib niya. Anong ibig sabihin niya, Lulu? Teka, anong ginawa mo, ha? Napakurap-kurap na nga lamang si Lulu. Hindi niya maalala ang nangyari pero mukhang kumpirmado nga na may nangyari sa kanila ng lalaking katabi niya sa kama kanina. Dahan-dahan siyang tumingin sa kaibigan. Mukhang nagkaroon ako ng naka one night stand, Trish. Nanlaki mga mata ni Trish. Ano? Teka, papaano? Napahagat ng labi si Lulu. Mali kasi ako ng kwarto na pinasukan at doon ako nakatulog eh. Para namang nalilito sa Trisha. Teka, kilala mo ba ang lalaki? Umiling si Lulu. Hindi ko nakita ang mukha niya dahil nakatalikod siya sa akin. Nang magising ako, nagmamadali din kasi akong lumabas kanina dahil ayokong magising siya at makita ako. Muling umiling si Lulu na tila nalilito. Nakahawak din siya sa kanyang ulo. Kahit anong pag-aalala ng gawin ko, hindi ko talaga matandaan eh. Lumapit naman si Trisha at hinaplos ang likod niya. Huwag mo nang isipin yun. Nangyari na eh. Kalimutan mo na lang din. Tumango na nga lamang si Lulu at niyakap ang kaibigan. Hindi naman niya inaasahan na ang isang gabing pagkakamaling yun ay magbubunga pala. Mabilis na lumipas ang panahon. After 7 years, Mama! I miss you! Sigaw kaagad ni Lance, ang anak nga ni Lulu, nang buksan niya ang pinto ng apartment. Kaagad na niyakap nga ng bata si Lulu. Mahigpit naman niyang niyakap ito pabalik. Namiss ko din ng sobra ang baby ko. Alam mo bang minuminuto kitang iniisip? Parang hindi ko talaga kayang mabuhay nang wala ka, baby ko. Kumalas naman ang bata at sinapo ang mukha ni Lulu. Hindi ko din po kayang mabuhay na wala kayo, Mama. Alam niyo po ba ang lungkot-lungkot ko nang umalis po kayo? Napasimangot naman si Lulu. Kawawa naman ang baby ko. Lumabas naman si Trisha mula sa kusina. Hay naku, tumigil na nga kayong dalawa dyan. Ang OOA nyo. Ilang oras lang kayo nagkahiwalay pero kung makapagdrama kayo ay parang ilang taon na kayong hindi nagkita. OFW lang ang peg. Napailing na nga lamang si Trisha habang nakatingin sa magina. Manang-mana talaga sa'yo ang anak mo, Lulu. Pareho kayong OA at madrama. Hindi pinansin ni Lulu ang kaibigan at tumingin na nga lamang sa anak. Naku, huwag kang makinig sa tita ninang mo, anak. Bitter lang kasi siya dahil hanggang ngayon wala pa siyang boyfriend. Pangasar nga ng babae. Alam ko naman yun, Mama. Alam mo ba na may isang gwapo po kanina na nagbigay po ng bulaklak kay Tita Ninang, but she rejected it. Kawawa naman po yung boy. Napatango naman si Lulu. Really? Napatango si Lance. Masyadong picky si Tita Ninang kaya hanggang ngayon ay wala pa din po siyang boyfriend. I am afraid na baka tumandang dalaga po si Tita Ninang. Tumango din si Lulu bilang pagsang-ayon. Totoo yan. Umikot ang mga mata ni Trisha. Sige, pagchismisan niyo pa akong dalawa. Hindi ko naman kayo naririnig eh. Tawanan nga si Lance sa Tulu. Sige na anak, bumalik ka na sa paglalaro mo at magbibihis lang ako. Ito pala ang pasalubong ko para sa'yo. Sad nga nito. Nagningning ang mga mata ng bata. Thank you, Mama. Hindi mo talaga ako nakakalimutan. Bahagyang ginulungan ni Lulu ang buhok nga ng anak. Pwede ba naman yun? Hinalikan muna ng bata si Lulu sa pisngi nito at saka pumunta sa sala at naglaro. Pumasok na nga rin si Lulu sa kwarto niya at nagbihis. Nang makalabas ay pumunta nga siya sa kusina at tinulungan si Trisha sa paghahanda ng hapunan. So how's the flight? Inilagay na nga ni Lulu ang pinggan sa mesa. Well, okay lang naman. May isa lang passenger na nag-aamok na naman. Feeling talaga nila ay pagmamay-ari nila ang mga flight attendant at pwede nilang utus-utusan kung ano man ang gusto nila. Kaya minsan, hindi talaga ako naniniwala sa customers always right eh.
Minsan wala na nga sa katarungan. Bahagya namang natawa si Trisha. Well, hindi mo naman yan maiiwasan. In every flight, 1 out of 10 may passenger talaga na kailangan mong pahabain ang pasensya mo. Napakibit-balikat na nga lamang si Lulu. Kaya nga kahit na nakakainis na minsan, kailangan ko pa rin ngumiti. Anyway, kamusta naman kayo ni Lance? Hindi natuloy ang pagiging flight attendant ni Trisha dahil biglang nagkasakit ang ama nito at kailangan nga ng babae na pangalagaan nga ang kumpanya ng pamilya. Hindi naman nakakasama ni Lulu ang kaibigan sa trabaho. Nakakasama naman niya ito sa apartment. Kahit kasi may sarili itong condo unit, ay nanatili pa din ito sa apartment nila kasama ng anak niya. Sa tuwing may flight siya, sinasama nga ni Trisha ang kanyang anak sa opisina nito. Kaya malaki ang pasasalamat niya sa kaibigan dahil naging malaki ang tulong nito sa buhay niya lalo na nang dumating sa buhay niyang anak. Ito ang naging kasama, karamay niya, taga-advise, sandigan at pamilya niya. Okay lang naman. As always, naging mabait naman si Lance. Gustong-gusto nga siya ng staff dahil ang cute-cute niya. Nagpunta din kami sa bahay kanina and as always tuwang-tuwa naman sina mommy at daddy na makita si Lance. Kaya yun, kinulit na naman ako. Kailan daw ba ako mag-aasawa at magkakaroon ng anak? Gustong-gusto na raw kasi nilang magkaapo. Akala mo naman, nabibili lang sa mall ang hinihingi nila. Napapailing na nga lamang na sabi nga ni Trisha. Bakit ba naman kasi ayaw mo pang bigyan ng mga magulang mo? Ang dami mo namang manliligaw pero bakit wala ka pang napili? Ano bang hanap mo sa isang lalaki? Napabuntong hininga si Trisha at napatigil sa ginagawa. Alam mo hindi ko rin alam Hay, gusto ko lang naman ng mabait, maaasahan. Yung ganun. Napatango si Lulu. Ikaw, bakit wala ka pang boyfriend? Ligawin ka rin kaya? Ayaw mo bang bigyan ng papa si Lance? Tanong pabalik ni Trisha. Bahagyang natawa si Lulu. Alam mo naman ang motto ko sa buhay, 'di ba? No boys allowed. Nagsenyas pa si Lulu ng malaking X gamit ang kamay niya. Kung no boys allowed, ano si Lance? Tumaas ng isang kilay si Lulu. Iba naman si Lance, syempre anak ko siya. Alam mo Trisha, sa tingin ko blessing in disguise na rin sa akin yun. Yung one night stand. Kasi nagkaroon ako ng anak nang hindi man lamang ako nag-aasawa, di ba? Tumango na nga lamang si Trisha bilang pagsang-ayon. Sa bagay, pero hanggang ngayon ba talaga? Man-hater ka pa din? Hindi mo ba din naaalala kung sino ang ama ni Lance? Napatingin naman si Lulu sa anak niyang mag-isang naglalaro sa toy cars nito. Hindi pa din Hindi na rin naman importante yun. Basta ang mahalaga, masaya kami ng anak ko. Habang natutulog si Lulu, ay napapabali nga siya sa kaliwa at kanan. Para siyang binabangungot. Napapaungol nga din siya habang mariin na nakapikit. Bigla siyang nagising at napaupo habang habol-habol ang hininga. Mama, ayos lang po ba kayo? Tanong nga ni Lance, nang mukhang magising nga ito dahil sa paggalaw niya. Hinaplos ni Lulu ang ulo ng anak. Ayos lang ako baby, matulog ka na ulit. Tumango naman ang bata at muling natulog. Lumabas na muna si Lulu para uminom ng malamig na tubig. Hawak niya ang kanyang leeg at pinunasan niya ang kanyang noo na pinagpapawisan. Napaupo siya. 7 taon na ang nakakalipas pero bakit ngayon niya lang napanaginipan ang pangyayaring yun. Tungkol kasi sa nangyaring one night stand ang naging panaginip ni Lulu. Hinahalikan habang inaangkin siya ng isang lalaki na hindi naman niya nakikita ang muka. Biglang kinilabutan nga siya nang marinig niya sa tenga niya ang ungol ng lalaki. It brings shiver down to her spine. Hindi nga niya maalala kung bakit sa dinami-rami ng maaalala niya ay ang ungol pa talaga ng lalaki. Ito sa baritone voice and hot moan. Napapailing na nga lamang si Lulu at tinapik ang magkabilang pisngi niya. Ano ba yung iniisip mo Lulu? Nababaliw ka na ba?
Pagod ka lang at yung napanaginipan mo, wala lang yon. It was all in the past. Napabuga na nga lamang ng malakas na hangin sa Lulu at bumalik na nga rin sa kwarto para matulog. Pero dahil nga sa panaginip na yun, hindi na nga siya nakatulog pang muli. What happened to your face, Lulu? Para kang sinuntok sa itim na eye bags mo ah. Sabi nga ni Tresha nang makapasok ito sa kusina. Dahil sa hindi siya makatulog ay naghanda na nga lamang siya ng almusal nila. Nagising kasi ako kanina tapos hindi na ako nakatulog ulit. Napailing sa Tresha. Siguro bawas-bawasan mo na ang pagkakape mo. Uminom si Lulu nang itinimpla nga niyang kape. Mas kailangan ko to ngayon para magising ako. May flight pa ako mamayang 9. San ba ang flight mo ngayon? Hinugasan na nga ni Lulu ang ginamit niya sa pagluluto. Sa Cebu. Kaya mamaya makakauwi din ako. Napatango na nga lamang si Tresha. Maya-maya pa, nagising na nga rin ang anak niya. Bakasyon ngayon kaya kasama ito ni Tresha sa pagpasok sa opisina. Bukas day off ko, kaya gagala tayo, okay? Tumango nga ang bata na tila excited nga. What about Tita Ninang, Mama? Napatingin naman si Lulu at Lance kay Tresha. Naku, kahit gustuhin mo man, Lance baby, may meeting ako bukas with the business partners eh. Tumingin si Lulu sa anak. Next time na lang si Tita Ninang, okay? Palagi naman kayong magkasama eh. I'm gonna miss you too, Mama. I love you so much. Ingat ka po. Napangiti nga si Lulu. Ito talaga ang nagpaganda ng umaga niya. Kaya naman the whole day nga siyang masaya at blooming dahil sa gwapo at sweet nga niyang anak. Good morning, ma'am. What would you like, juice or coffee? Tanong nga ni Lulu sa isa sa mga passengers. Juice na lang, miss. Ngumiti at tumango naman si Lulu. Okay po, ma'am. I'll be right back. Good morning, sir. What about you? Nakangiti pa rin si Lulu kahit pa ang sama na nga ng tingin ng lalaki sa kanya. Mukhang bad mood dito. What's so good about morning? Hindi sumagot si Lulu at ngumiti lang. I want alcohol. Whiskey. Umiling si Lulu. Naku, sorry po sir pero bawal po ang alak dito eh. Tanging juice, coffee at water lang po ang ino-offer namin. Nakangiting sabi nga ni Lulu sa lalaking mukhang binagsakan ng langit at lupa. Pero kahit ganoon, hindi pa rin may tatago ang gwapo nitong muka. But I think, mas kailangan nyo ng malamig na juice para sa mainit niyong ulo, sir. Masama na tinignan nga ng lalaki si Lulu pero hindi siya nagpatinag. Don't you think, sir? Napaismid na nga lamang ang lalaki. No thanks. Huwag mo akong istorbohin at matutulog na ako. Napangiti na nga lamang si Lulu. Sure sir, enjoy your sleep. Umalis na nga rin si Lulu para kumuha ng juice para sa babaeng pasahero. Habang nagsasalin siya narinig niya ang mga kasama niya na nagtatawanan at tila may tinitignan nga na pasahero. Ang gwapo niya no. Oo nga, naku, Lulu, nakausap mo ba yung gwapong pasahero natin? Napakunot noon naman si Lulu. Gwapo? Alin dun? Napangiwi si Josh, ang baklang flight attendant na kasama ni Lulu. Hay naku Lulu, sa flight natin ngayon ay isang gwapo lang naman ang nakita ko. All the rest, average lang. Mas lalong napakunot nga ng noo si Lulu. Siya ang gwapo na sinasabi ko, Lulu. Tinuro nga ni Melay ang supladong pasahero na nakausap nga ni Lulu kanina. Ah, siya ba? Naku, gwapo nga pero suplado naman. Tumango naman ang dalawa. Talaga? Tumango si Lulu. Oo no, tinanong ko lang naman kanina kung ano ang gusto niyang inumin. Aba, nagsuplado. Matutulog na lang daw siya at huwag ko siyang istorbohin. Ay ganun? Suplado pala si Papa. Tumango si Lulu. Pero ayos lang, keber ko naman kung suplado siya. Ang mahalaga gwapo siya. Siya lang ang tatanggapin kung pwedeng suplado. Napailing na nga lamang si Lulu. Nang makarating sila ng Cebu, namasyal na naman muna si Lulu. Namimili nga siya ng pasalubong na ibibigay niya sa anak. Habang namimili nga ay bigla nga siyang nakarinig ng sigaw. Magnanakaw! Kinuha niya ang bag ko! Napalingon si Lulu sa lalaking sumisigaw
At nakikilala nga niya ito yung supladong pasahero kanina sa eroplano. Napatingin naman siya sa hinahabol nito. Hawak nito ang bag ng lalaki papalapit nga sa kanya. Nag-iisip siya kung papaano ito tutulungan. Kaagad niyang in-extend ang paa, dahilan para madapa ang lalaki. Bago pa nga ito makatayo ay kumuha nga siya ng pwede nitong ihampas sa ulo ng magdanakaw. Nanginginig ang mga kamay niya nang makita na nawalan nito ng malay. Napakurap-kurap si Lulu. Oh my gosh, napatay ko ba siya? Lumapit nga ang lalaki sa magnanakaw at hinawakan ang leeg nito. It's okay, buhay pa siya, nawalan lang siya ng malay. Kinuha ng lalaki ang bag niya. Dumating ang mga pulis at dinampot ang magnanakaw. Nagkamali na nga rin ito at masama na nakatingin kay Lulu. Hayop ka? Susugurin na nga sana ng lalaki sa Lulu pero kagad itong nahawakan ng mga pulis habang niyakap naman siya ng lalaki na ninakaw. Ayan, sir, at huwag niyo nga hayaan na makatakas para makapagnakaw ulit. Are you okay? Napatingin nga si Lulu sa lalaki. I know that you're that flight stewardess. Sorry kung nasungitan kita kanina. And thank you sa pagliligtas mo sa bag ko. You're my bag's hero. Parang nawala nga ang kaba ni Lulu at natawa. Wow, hindi ko inaasahan na magiging hero ako ng bag balang araw . Natigilan si Lulu nang ngumiti ang lalaki. Hayaan, mabuti naman at ngumiti ka na. Kung nakikita mo lang ang mukha mo kanina, mamumutla ka. Anyway, ako nga pala si Cairo Mendez. Inilahad ng lalaki ang kamay nito kay Lulu. Ako naman si Lulu Fernandez. Hayaan mong libre kita ng lunch para naman makabawi ako sa'yo. Nagdududa na ang nakatingin si Lulu sa lalaki. Sigurado ka ba dyan? Para lang alam mo ay malakas akong kumain, baka mamaya bigla kang mamulubi ng dahil sa akin. Natawa naman ng lalaki. Don't worry, I can buy it. Dinala ng lalaki sa restaurant si Lulu. Natatawa itong nakatingin sa kanya habang kumakain. Alam mo, kakaiba ka sa mga babaeng nakalala ko. Uminom muna ng tubig si Lulu bago nagsalita. Bakit? Dahil ba matakaw ako? Nakangiti habang naiiling na nga lamang si Cairo. Sort of. Hindi ka din kasi nahihiya na kumain ng marami sa harap ng isang lalaki. Napangiwi si Lulu. Bakit naman ako mahihiya? Basta sa pagkain dapat hindi ka mahiya. Kapag nahiya-hiya ka pa siguradong magugutom ka. Napatawa si Cairo. Hindi ba nadi-discourage ang boyfriend mo dahil ang daming kinakain mo? Nilunok ni Lulu ang kinakain at tinuro nga niyang lalaki gamit ang tinidor. Kung madi-discourage siya dahil sa ugali ko ay isa lang ang ibig sabihin nun. Hindi niya ako totoong mahal. Kasi kung mahal mo talaga ang isang tao matatanggap mo siya kahit ano pa o sino pa siya. Kahit na malakas pa siyang kumain. Kahit ganito ako. Nagpapakatotoo lang naman ako and for your information, wala po kong boyfriend. Nagulat naman ang lalaki. Sa ganda mong yan? Wala ka pang boyfriend? Namiti si Lulu habang tinitignan ng lalaki na may panunukso. Oy, nagagandahan siya sa akin. Baka mamaya may love ka sa akin . Tumawa si Lulu. Biro lang. Anyway, no boys allowed ang motto ko sa buhay. Napakunot noon naman si Cairo. Bakit naman? Dahil ba nasaktan ka na noon ng taong minahal mo? Napatigil naman si Lulu sa pagkain. Well, sabihin na lang natin na oo, pero hindi dahil sa boyfriend ko. No boyfriend since birth yata ako. Malungkot nang umiti si Lulu. Bata pa ako nang iniwan kami ng papa ko para sa kabit niya. Si mama naman nasaktan ng sobra. Dinibdib niya. Kaya yun. Tapos taon nang lumipas nang malaman ko na patay na pala ang papa ko. Na-curious naman si Cairo. Anong nangyari sa papa mo? Pinatay siya ng kabit niya. Nahuli kasi siya ng babae na may ibang babae din. Kaya yun. Kaya sabi ko sa sarili ko na hindi ako mag-aasawa dahil lahat sila manloloko lang at iiwan ako. Hindi naman lahat. Sad pa nga ni Cairo. Natigilan naman si Lulu at napatitig sa lalaki. Well, may mga kilala naman ako na loyal. Kaya lang,
Yun pa rin talaga eh. Uminom ng juice si Lulu at tumango. Sana all na lang talaga sa lola at mommy mo, no? Ako kasi halos lahat ng lalaki na nakilala ko. Ganun talaga. Kaya hindi mo ako masisisi. Napangiti ang lalaki at tumiling. Palang araw, makakahanap ka rin ng lalaki na sisira ng moto mo sa buhay. Napakibit-balikat na nga lamang si Lulu. At nagpatuloy nga sa pagkain. Hindi niya alam kung ano ang meron. Ang lalaking ito at napapakwento nga siya sa buhay niya. Magaan ang loob niya sa lalaki at may familiar na feeling. Para bang matagal na nga niya itong kilala. Kahit pa ngayon, sila nagkakilala. Maya-maya pa ay nag-alarm na nga ang cellphone niya. Naku, malapit na pala ang next flight ko. Kailangan ko nang umalis. Tumayo na nga si Lulu at napatayo din ng lalaki. I'll see you around. Napatigil naman si Lulu at ngumiti na nga lamang din. Kung magkikita pa tayo, bakit hindi? Salamat nga pala sa libre mo ha. Nabusog ako. Umalis na nga din si Lulu. Nakatitig naman si Cairo sa babae habang nagmamadali ito. Napapangiti siya. I think I found her mom. Makalipas ang ilang linggo, ay ngayon, hindi pa din mawala sa isip ni Lulu si Cairo. Hindi niya alam kung ano ang meron sa lalaking yun para guluhin ito ang isip niya. Ang nakapagtataka ay gabi-gabi na rin niyang napapanaginipan ang nangyari 7 taon na nga ang nakakaraan. Bakla, alam mo bang may bago daw tayong piloto ngayon? At sa eroplano kung saan tayo naka-assign? Sabi nga ni Josh, may hinabol nga siya dahil kakarating lang ito sa airport. Kasabay naman ni Lulu sa paglalakad si Melay. Ay oo nga, nabalitaan ko. Ang usap-usapan napakagwapo tsaka hot daw eh. Kinikilig naman, nasabi pa nga ni Melay. Napailing na nga lamang si Lulu. Kayo talaga, basta gwapo para kayong uod na binudburan ng asin sa kilig. Natawa naman si Josh. Hay nako Lulu, better ka kasi sa mga lalaki kaya walang gwapo para sa'yo. Taas noon naman na tumingin si Lulu sa bakla. Talaga, sasaktan lang nila ako no at wala nang ibang gwapo sa kanya kundi ang anak niyang si Lance. Dagdag pa nga ni Lulu sa isip niya. Basta, I need a handsome pilot para naman mas ganahan ako sa pagtatrabaho, di ba? You know, inspiration. Sad pa ni Melay. Sabay kinilig nga ang baklatang babae dahilan para mapailing si Lulu. Nang biglang, "Good morning, Miss Fernandez." Natigilan si Lulu, pati na nga rin ang mga kasama niya. Gulat nga siyang napatingin kay Cairo na 1 linggo na nga din niyang hindi nakikita. Nakakagulat lang dahil akala niya ay yun na ang huling pagkikita nila. Napangiti siya sa lalaki. Cairo, long time no see. Biglang nawala ang ngiti ni Lulu at napalitan ng pagtataka nang makita ang suot nito. Isa kang piloto? Ngumiti naman ang lalaki. Yes, Captain Cairo Mendez at your service. Sumaludo pa ang lalaki kay Lulu. Sorry, hindi ko pala naikwento sa'yo last time. Hindi naman nakasagot si Lulu dahil gulat pa rin siya. Hindi siya nakagalaw nang ilapit ng lalaking bibig nito sa tenga niya at bumubulong. Hindi mo ba naisip na bagay tayo? Piloto ako. Flight attendant ka naman. We are both perfect for each other. Halos mahigit nga ni Lulu ang kanyang hininga nang lumayo ang lalaki at ngumiti. See you at the flight, Miss Fernandez. Hanggang sa makalis na ang lalaki, hindi pa rin nakakagalaw si Lulu sa kanyang kinatatayuan. Lumapit naman sina Josh at Melay. Ano yun bakla? Hindi ko alam na magkakilala pala kayo ng bagong piloto ah. Oo nga, pero hindi mo ba naisip? Josh, mukhang familiar. Sabi nga ni Melay habang nakatingin sa dinadaanan nga ng lalaki. Napaisip naman si Josh. Kaya nga eh. Parang nakita na natin siya noon. Tumingin ng dalawa kay Lulu. Sino ba siya, Lulu? Napatingin naman si Lulu sa kanyang dalawang kaibigan.
Hindi niyo ba siya naaalala? Sabay naman na umiling ang dalawa. Siya yung pasahero natin na sinasabi niyong gwapo. At sinasabi kong suplado. Nanlaki naman ang mga mata ng dalawa at napanganga din. Siya ba yun? Tumango naman si Lulu bilang sagot. Napatakip sa bibig si Josh na tila gulat na gulat. Oh my gosh! Kaya pala familiar siya. Siya pala yung gwapong pasahero natin noon na ngayon ay gwapo na nating piloto. Nasa souvenir shop ngayon, nang Davao sa Lulu kasamang mga kaibigan niya. Habang namimili siya ng pasalubong para sa anak ay siniko nga siya ni Melay dahilan para mapatingin siya dito. Bakit? Napatingin naman si Lulu sa itinuro nga ng nguso ni Melay at nakita niya si Cairo na nakangiting nakatingin sa kanya. Alam mo, kanina pa yan nakatingin sa'yo. Mukhang may gusto yan sa'yo, Lulu ah. Sabi pa nga ni Melay habang binabangga nito ang balikat ni Lulu. Tinutokso siya. Napabuga na nga lamang ng malakas na hangin si Josh. Hay nako, sa dinami-dami ng babaeng magugustuhan, bakit ikaw pa? Binatukan ni Melay ang bakla. Ang OA mo, kahit naman hindi kay Lulu yan magkagusto, hindi magkakagusto sa'yo. Napahawak sa dibdib si Josh na tila nasasaktan. Ang sakit mo namang magsalita. Pinandilata ng mga mata ni Melay ang bakla. Habang nagbabangayan naman ang dalawa, lumapit naman si Cairo kay Lulu. Hi Lulu, gusto mo bang magmerienda? Aya nga ng lalaki kay Lulu, dahilan para mapatigil ang dalawa sa pagbabangayan at napatingin nga sa kanilang dalawa. Gusto ko sana kaso may mga kasama ako. Pagtukoy ni Lulu sa kanyang mga kaibigan. Hay naku, go ka na Lulu, huwag mo na kaming isipin pa ni Josh. Itinaas baba nga ni Melay ang kanyang dalawang kilay. Tinutokso sina Lulu at Cairo. Kunwari namang umiiyak si Josh. Sige na, iwan niyo na kami. Kami na lang ni Melay ang magde-date kahit pa nakakadiri. Napanghiwi na nga lamang si Melay. Napapailing na nga lamang si Lulu sa kalokohan ng mga kaibigan niya. Tara na, baka mahawa pa tayo sa kabaliwan nila. Hinila nga ni Lulu ang lalaki papalayo sa dalawa niyang baliw na kaibigan. Dinala ni Cairo si Lulu sa isang coffee shop. Ikaw may malaki ka palang revelation tungkol sa sarili mo. Last time na nag-usap tayo halos alam mo na ang tungkol sa akin tapos ikaw. Hindi mo man lang sinabi sa akin na piloto ka pala. Napasimangot ang lalaki na tila humihingi ng sorry. Sorry talaga kung hindi ko nasabi sa'yo. Nagmamadali ka din kasi kaya hindi na ako nagkaroon ng oras para sabihin sa'yo. Bahagya namang natawa si Lulu. Ano ka ba? Nagbibiro lang naman ako. Napatingin si Cairo sa order nga ni Lulu. Bakit yan ang order mo ngayon? Nahihiya ka na ba sa akin ngayon? Natawa naman si Lulu. Ako? Mahihiya sa'yo? Bakit naman? Natawa ulit ito. Actually, busog pa ako kaya ito ang in-order ko. Ngumiti lang si Cairo. Biro lang. But anyway, mukhang pinagtagpo ulit tayo ng tadhana. Hindi lang tayo basta-basta nagkita sa isang lugar, kundi magkatrabaho pa. Napatango na nga lamang si Lulu habang umiinom ng kape. Oo nga akalain mo yun? Ngumisi naman si Cairo. Hindi kaya pinagtagpo tayo ng tadhana dahil tayo ang para sa isa't isa? Nanlaki ang mga mata ni Lulu at muntik nang maibuga nga ang iniinom niyang kape. Ano? Natawa si Lulu. Kalalaki mong tao, naniniwala ka sa tadhana. Alam mo Cairo, may dahilan kaya pinagtatagpo ang dalawang tao minsan para mahalin ang isa't isa pero minsan para maging magkaibigan lang. At sa tingin ko naman doon tayo sa panghuli. Napanguso na nga lamang si Cairo. Parang ang bitter ng sagot mo Kung ang ibang babae kinilig sa sinabi ko. Ngumisi si Lulu. Pwes ibahin mo ako Cairo. Ikaw na nga mismong nagsabi noon na naiiba ako sa mga babaeng nakilala mo. Natatawang naiiling na nga lamang si Cairo. Yes, ibang-iba ka nga talaga sa kanila. That's why I like you even more. Dagdag nga nito sa kanyang isip. Simula nang magkakilala nga ang dalawa, hindi na nga ito mawala sa isip niya. Simula din ang makilala niya ito, gabi-gabi na nga niyang napapanaginipan ang nangyari noon. Hindi niya alam kung ano ang meron
sa babaeng ito at ginugulo nito ang kanyang isip. Pero iisa lang ang sigurado niya. Gusto na nga niya ito at gagawin niya ang lahat para magustuhan din siya ng babae. Ipinangako niya sa sarili noon na kapag nahanap na nga niya ang tamang babae para sa kanya, hindi na nga niya ito pakakawalan pa. Hindi na nga niya pakakawalan pa si Lulu. Hindi alam ni Lulu kung ano ang gagawin kay Cairo. Napapansin niya kasi ang pagiging malapit nito sa kanya. Wala namang mali siya sa kanyang pag-aaya nga nitong paglabas, pero may pabulaklak pa. Para sa'yo, hindi alam ni Lulu kung dapat ba niyang tanggapin ang bulaklak na bigay ni Cairo. Nagtataka na nakatingin si Lulu sa lalaki. Ano to? Bakit may pabulaklak? Ngumiti ang lalaki. Hindi mo ba tatanggapin? Mapapahiya ako kapag hindi mo ito tinanggap. Napatingin naman si Lulu sa paligid. Ang daming ang nakatingin sa kanila at napabuntong hininga na nga lamang siya at walang magawa kundi ang tanggapin na nga lamang ang bulaklak. Huminga muna ng malalim si Cairo bago nagsalita ulit. I just want to clear something, Lulu. Hinawakan ng lalaking kamay ni Lulu. Sana bigyan mo ako ng pagkakataon na patunayan na gusto kita. Hindi kaagad nakasagot si Lulu at napatitig nga siya sa lalaki. Sorry Cairo, pero alam mo naman ang motto ko, di ba? Tumango naman si Cairo. I know, pero nagbabaka sakali ako na baka babali ko ang motto mo na yan. Umiling si Lulu. I'm sorry Cairo, pero ipinangako ko sa sarili ko na poprotektahan ko ang puso ko mula sa sakit ng pag-ibig. Hindi ako handa na magmahal at masaktan. Nalungkot ang mukha ni Cairo. Pasensya ka na talaga at tanging pagkakaibigan lang ang may bibigay ko sa'yo. Sana hindi mo sirang pagkakaibigan natin dahil sa pag-reject ko sa'yo. Isa ka na sa mga mahalagang kaibigan sa akin kaya sana hindi ka mawawala. Hindi na nga nagsalita pa si Cairo. Kaya umalis na nga lamang si Lulu. Nasasaktan siya dahil nasaktan niya ang lalaking naging kaibigan na nga rin niya. Pero mas pipiliin niya ito kaysa subukan nila ang gusto nito at masira ang nasimulan nilang pagkakaibigan. Nakahinga ng maluwag si Lulu dahil mukhang hindi naman nagbago si Cairo. Dahil sa pag-reject niya dito, naging magkaibigan pa din naman sila. Sabay kumain minsan at lumabas nga ng airport. Walang nagbago sa lalaki pero may nagbago sa sitwasyon. Hello babe! Nagulat si Lulu nang may biglang lumapit sa kanila at hinalikan sa pisngi si Cairo. Sa gulat niya hindi nga siya makagalaw sa kinatatayuan. Pam? What are you doing here? Ngumiti ang tinatawag na Pam ni Cairo. Sinusundo ka? Surprise! Nagtataka si Lulu na nakatingin sa dalawa. Mukhang nakalimutan nata ng lalaki. Nakasama siya nito. Nakahawak naman ang babae sa balikat ni Cairo at napatingin sa kanya. Oh! Who's this cute girl? Cute girl? Napaturo na nga lamang si Lulu sa sarili niya. Parang doon pa nga lamang naalala ni Cairo na magkasama sila. Katatapos lang ng flight nila at magkasama silang lumabas ng airport. Oo nga pala, siya si Lulu, ang isa sa flight attendant. Ngumiti naman ang babae kay Lulu. Wala nga siyang magawa, kundi ang ngumiti na nga lamang din dahil mukha talaga itong mabait. And this is Pam. Ngumiti si Pam at inilahad nga ang kamay kay Lulu. Hi Lulu, I'm Cairo's childhood sweetheart. Alam mo ba na kapag 30 na si Cairo at wala pa siyang girlfriend, kami na lang talaga. Mas lalong nagulat si Lulu at napatingin kay Cairo na tahimik lamang. Isang buwan na lang din naman magta-30 na si Cairo kaya ngayon pa lang, sinasani na naman ng sarili namin na makasamang isa't isa. Anyway, you both look close. Punta ka sa kasal namin ha. Wala sa sariling tumango nga si Lulu. Tumingin si Pam kay Cairo. Let's go babe. Tumango na nga lamang si Cairo at bumaling kay Lulu. Mauna na kami. See you tomorrow. Pilit nang umiti si Lulu. At kumaway sa dalawa. Nang mawala na nga ito sa paningin niya, ay napahawak siya sa kanyang dibdib. Bakit may kirot siyang nararamdaman sa puso niya? Nagsiselos ba siya? Napailing na nga lamang si Lulu. Imposible. At hindi pwede na magselos ka, Lulu. Ginusto mo yan, di ba? Ginusto mo na maging magkaibigan lang kayo ni Cairo at ito na nga. Magiging magkaibigan na lang kayo habang buhay dahil ikakasal na siya sa iba. Magkasabay na Kakalanding lang ng eroplano nila
At lunchtime na din. Tahimik lang silang kumakain. Hindi din naman para makaramdam ng pagkailang si Lulu. Napabuntong hininga siya at naglakas loob nga na basagin ang katahimikan. Hindi mo na ikwento sa akin may fiancé ka na pala ah. Napatingin si Cairo kay Lulu. Si Pam. Pinunasan muna ng lalaki ang labi nito bago sumagot. Napabuntong hininga si Cairo. Kagaya ng sinabi niya, ay nakatakda na nga kami ikasal dahil yun ang gusto ng mga magulang namin. Napatango si Lulu. Wala din ba siyang boyfriend? Sa ganda niyang yun, imposible na wala siyang boyfriend. Umiling si Cairo. Pam is 28. Wala pa siyang boyfriend at hindi siya nag-boyfriend dahil hinihintay niya ako. Muntik mabilaukan nga si Lulu sa nalaman. Bata pa lang kami, sinasabi na nga niya sa akin na mahal niya ako at ako daw ang lalaking pakakasalan niya. And I guess, her wishes will come true. Napakurap-kurap si Lulu at pilit nga nang umiti. Well, that's good to hear. Nakita ni Lulu na nakatitig nga sa kanya, si Cairo. Bakit may dumi ba sa mukha ko? Napahawak pa nga si Lulu sa kanyang mukha. Umiling lang si Cairo. Wala, kumain ka na. Napakibit balikat na nga lamang si Lulu at nagpatuloy sa pagkain. Natahimik na naman sila at nakaramdam na naman siya ng pagkailang sa pagiging tahimik nila. Hindi siya sanay lalo na kapag sabay nga silang kumakain hindi sila nauubusan ng kwento. Mukhang marami na ngang nagbago sa kanila at hindi na nga maibabalik pa ang dati. Malalim na ang gabi pero hindi pa din natutulog si Lulu. Nasa veranda lang siya at nakatitig sa langit. Anong oras na pero hindi ka pa din natutulog? Napatingin si Lulu kay Trisha na tumabi sa kanya at may problema nga ito. Umihip ang hangin, dahilan para matangay ang buhok ni Lulu. Iniipit niya ang buhok sa gitna ng tenga niya. Hindi ko alam kung matatawag bang problema ang iniisip ko. Napakunot naman ang noon ni Trisha. Ano ba yan? Magkakasama lang tayo dito sa bahay pero hindi ko alam na may problema ka pala. Napabuntong hininga si Lulu. Nalilito ako, Trish. Hindi ko maintindihan ang nararamdaman ko eh. Sad nga ni Lulu. Napaisip si Trisha. Lalaki ba yan? Tumango si Lulu dahilan para magulat si Trisha. Napatakip pa nga ito ng bibig. Oh my gosh! Siya ba yung piloto na kinukwento mo? Muling tumango si Lulu. Nagtapat siya sa akin nung nakaraan pero hindi ko tinanggap. Nagtaka ang kaibigan niya. Ha? Bakit naman? Mukha namang type mo din siya eh. Tumingin si Lulu sa kaibigan niya. Alam mo naman yung motto ko sa buhay, di ba? No boys allowed. Sinamaan ang tingin ni Trisha si Lulu. Cut with that, motto Lulu. Napabuga ng malakas na hangin si Lulu. Alam mo din naman ang pinagdaanan ko at dahilan kung bakit yun ang motto ko. Biglang natahimik si Trisha at napabuntong hininga. I know. Alam ko na na-trauma ka. Pero Lulu, hindi lahat ng lalaki kagaya ng papa mo. Dapat mag-move on ka na sa nakaraan. Huwag mong ikulong ang sarili mo sa nakaraan. Pilit nang umiti si Lulu. Pero ikakasal na siya sa iba. Bigla namang natigilan si Trisha. At nagtataka na tinitigan nga si Lulu. Ang akala ko ba nagtapat siya sa'yo? Pero bakit ngayon sinasabi mo na ikakasal na siya sa iba? Ano ba talaga? Nalilito ako. Huminga muna ng malalim si Lulu at saka kinuwento nga ang lahat. Arranged marriage lang naman pali. At ikaw talaga ang mahal niya. Anong problema dun? Natatakot ako magmahal at masaktan, Trish. Yun ang problema. Napatingin si Lulu sa kaibigan niya nang hawakan ito ang kamay niya. Papaano mo masisigurado na masasaktan ka kung hindi mo susubukan na mahalin yung tao? Bahagyang natawa si Lulu. Hindi ko pa nga siya minamahal pero nasasaktan na ako ngayon eh. Napangiwi naman ang babae. Hindi mo pa ba siya minamahal sa lagay na yan? Natigilan nga si Lulu dahilan para mapangis siyang kaibigan. Mahal mo na siya, Lulu. Ayaw mo lang aminin. Mahal mo na siya, kaya ka nagsiselo sa babaeng yun. At kaya ka nasasaktan. At mas nasasaktan ka pa kung hindi ka magpapakatotoo. Hindi naman nakasagot si Lulu at napaisip nga ng mabuti. Hinawakan ni Trisha ang kamay niya at mahinang pinisil. Just follow your heart.
And it will lead you to your own happiness. Tayo naman gumagawa ng tadhana, di ba? Kaya ikaw ang gumawa ng tadhana mo. Umamin ka kay Cairo. Sabihin mong mahal mo siya at hindi mo kayang maging masaya kung wala siya. Hanggang hindi pa, huli ang lahat. Napangiwi naman si Lulu. Ang OA naman nung hindi ko kayang maging masaya nang wala siya. Naging masaya naman ako nang wala siya dati ah. Natawa na nga lamang si Trisha. Noon yun. Noong hindi mo pa siya nakilala. Kaya go girl, get your man at huwag mo nang hayaan pang magsisika sa huli. Napatitig si Lulu sa kaibigan niya at napabuntong hininga. Thank you talaga Trisha. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kung wala ka. Ngumiti naman si Trisha. Best friend tayo, di ba? At ang mag-best friends hindi nag-iiwanan. Palagi lang ako nandito sa tabi mo at sa tabi ng inaanak ko. Napalabi si Lulu para pigilan ng maiyak. Niyakap niya ng maigpit ang kaibigan. Nang makabalik na nga sa trabaho si Lulu, ay naglakas nga siya ng loob na umamin kay Cairo pero nalaman niya na hindi pumasok ang lalaki dahil may laka dito. Kaya naman nag-text siya sa lalaki at nalaman nga niya na nasa isang wedding gown shop pala ito at sinasamahan si Pam na magsukat ng damit para sa kasal nga nilang dalawa. Sumisikip na nga ang dibdib ni Lulu sa nalaman pero hindi siya pwedeng magpatalo. Hanggat hindi pa nga naikakasal ang lalaki sa babae ay may pag-asa pa nga siya. Can we talk? Nagulat nga si Lulu nang paglabas nga niya ng airport nakita niya kaagad si Pam. Pumayag din naman siya na makipag-usap dito. Anong gusto mong pag-usapan natin? Pagbasag nga ni Lulu sa katahimikan nilang dalawa. Huminga muna ng malalim ang babae bago nagsalita. Pwede bang layuan mo si Cairo? Napakunot noon naman si Lulu. Anong ibig mong sabihin? I love Cairo, Lulu. Pero alam kong hindi ako ang mahal niya. At alam ko ikaw ang mahal niya. You don't have to deny it. Dahil nakikita ko kung papaano kanya tignan. Hindi naman nakapagsalita si Lulu. I've been waiting for this day to come, Lulu. Palagi kong pinapanalangin na sana hindi nga siya magka-girlfriend o magmahal ng ibang babae para wala siyang ibang choice kundi ang pakasalan ako. Since birth, hindi ako nag-boyfriend. Dahil siya ang hinihintay ko, ikakasal na kami, Lulu. So please layuan mo na si Cairo. Babae ka din, kaya alam mo kung anong nararamdaman ko. Napatitig si Lulu sa babae at nararamdaman niya ang frustration nito. Nakikita niya ang ina niyang sa babaeng kaharap niya ngayon. Begging for love, begging for someone to love them back. Nagmamakaawa sa ibang tao para lang ibalik o wag gagawin sa kanila ang taong mahal nila. Ngayon, narealize ni Lulu na true love shouldn't beg. Dapat kusa itong binibigay ng isang tao at hindi hinihingi. I'm sorry Pam kung hindi ko magagawa ang gusto mo. Teretsang saad ni Lulu. Nagulat naman ang babae. What? Why? Dahil ba mahal mo si Cairo? Hindi naman nakasagot si Lulu. Come on Lulu. Una siyang naging sakin. At ikakasal na kami kaya wag mo na kaming guluhin pa. Nakakunot ang noo ni Lulu. Natinignan nga ang babae. Guluhin? Hindi ako nang gugulo, Pam. In the first place, hindi ko naman ginusto na ma-involve sa mga buhay niyo ni Cairo. Siya mismo ang lumapit sa akin na kapag-ibigan at nagsabi ng nararamdaman niya. Can you really control him? Hindi naman nakasagot ang babae dahilan para mapabuntong hininga si Lulu. Hindi kayo magiging masaya, Pam. Kaya't hanggat maaga pa, ikaw na ang tumigil. Umiling naman ang babae. No. Matututunan na din akong mahalin. Umiling si Lulu. Hindi natututunan ng pagmamahal, Pam. Kusay ang nararamdaman. Hindi kanya matututunang mahalin, lalo na alam mong may mahal siyang iba. Magiging praning ka lang the whole marriage mo. It won't lead you to a happy marriage. Alam ko, dahil dun ako galing. Napakunot nga ang noo ng babae. At malungkot nang umiti si Lulu. Mahal na mahal ng mama ko ang papa ko. Na kahit alam naman niyang hindi siya nito mahal. Nagpakamatay ang mama ko dahil hindi siya kayang mahalin ng papa ko at niloko lang siya. Babae ako, kaya alam kong nararamdaman mo. Babae din ako kaya ayokong masaktan ka. Kaya mas maganda kung wag mo na lang ipilit pa. Be happy, Pam. Don't be fooled by your feelings. Umalis na nga si Lulu
Nang hindi makasagot ang babae, umiiyak si Pam nang umalis siya. Gusto man niya itong damayan, kailangan din ma-realize ng babae ang mga sinabi niya. Hindi niya rin lubos maisip na masasabi niya ang lahat ng yun. Natawa na nga lamang siya sa sarili. Totoo pala talagang marami ang nagagawa ng pag-ibig. Pinagbabago nga ang pag-ibig ng isang tao. Nasa locker room ngayon si Lulu nang biglang pumasok si Cairo. Nagulat siya dahil nakita niya ang galit sa mukha nito. Labas muna kami girl ah. Ano kayang nangyari dun? Mukhang galit si Captain Cairo ah. Sadama ni Melay. Napakibit-balikat na nga lamang si Josh sa tanong ni Melay. Samantala galit na lumapit si Cairo kay Lulu. Anong sinabi mo kay Pam? Umiiyak siya nang kinausap niya ako at sinabi niyang hindi na niya itutuloy ang kasal. What have you done, Lulu? Nakahinga ng maluwag si Lulu. Sinabi ko lang naman sa kanya na hindi siya magiging masaya kung itutuloy niya ang kasal. Hindi kayo magiging masaya sa marriage life niyo. At sino ka para sabihin yan? Dahil kahit na magpakasal ka sa kanya, alam kong ako pa din ang mahal mo. Why are you doing this, Lulu? Di ba nireject mo na ako? Sinusubukan ko ng kalimutan ka, pero bakit mo to ginagawa? That wouldn't work, Cairo. Alam ko yun. Hindi naman nakasagot si Cairo. Alam kong na-reject na kita noon at alam kong alam mo ang rason kung bakit. Natatakot ako magmahal dahil natatakot ako masaktan. Natatakot ako na mangyari sa akin ang nangyari sa mama at papa ko. But I realized something. Meron tayo na wala ang magulang ko. Mahal mo ko. Si papa kasi, hindi niya minahal si mama. Tumango si Cairo. Yes, Lulu. I love you pero ang tanong, mahal mo din ba ako? Dahan-dahan namang tumango si Lulu. Dahilan para magulat si Cairo. Narealize ko na mahal na pala kita nang malaman ko na ikakasal ka na. Nagsiselos ako sa tuwing nakikita ko kayong magkasama. Nasasaktan akong isipin na ikakasal ka na sa iba. Then I realize na mahal na pala kita at ayokong mawala kung ano man ang meron tayo. Yes, I love you, Cairo. Napaiyak na nga si Lulu. I really do. Sad nga nito. Niyakap ni Cairo si Lulu. Hindi mo lang alam kung gaano ko katagal hinintay. Nasabihin mo yan na mahalin mo ko. I'm sorry, Cairo, kung natagalan. Lumuluhan namang saad ni Lulu. Umiling naman si Cairo habang may ngiti sa labi. It's okay, baby. It was worth the wait. I love you. Bumilis na nga lamang ang tibok ng puso ni Lulu. I love you to, Cairo. Napangiti ang lalaki at hinalikan siya sa noo. Kailan pala ang day off mo? Napatigil sa pagkain si Lulu at napatingin kay Cairo. Bakit hindi tayo mag-date? Sa susunod na araw. Sad nga ni Lulu. Mukhang itinadhana talaga tayo ah. Dahil magkatulad ang day off natin. Sige, mag-date tayo. May gusto din sana akong ipakilala sa'yo. Napakunot noon naman si Cairo. Ha? Sino? Hinawakan ni Cairo ang kamay ni Lulu. Kung mahalaga siya sa buhay mo, magiging mahalaga din siya sa akin. Napangiti si Lulu. Ipakikilala na nga niya ang kanyang anak kay Cairo. Alam niyang matatanggap ng lalaki ang anak niya, lalo na't nararamdaman niyang totoo ang pagmamahal nito sa kanya. Ang sabi nga ng iba ay kung talagang mahal ka ng isang tao, ay tatanggapin ka nga niya at mamahalin din niya ang mahal mo sa buhay. Ipakikilala din kita sa magulang ko. Dahil sa gulat na bilaukan nga si Lulu sa kinakain niya, kagad siyang binigyan ni Cairo ng tubig na kagad naman niyang nilagok. Ayos ka lang ba? Ha? Ayos lang ako. Nagulat lang ako sa sinabi mo. Hindi ba parang sobrang aga naman ata para ipakilala mo ko sa mga magulang mo? Sad nga nito. Bahagyang natawa si Cairo. Kung alam mo lang, halos araw-araw kinukulit ako ng mommy ko dahil gustong-gusto ka na nga niyang makilala. Gusto niyang makilala ang babaeng mahal ko. At ang dahilan kung bakit hindi natuloy ang kasal namin ni Pam. Bigla namang kinabahan si Lulu. Galit ba siya sa akin?
Umiling si Cairo. Of course not. Gusto nga niyang makilala ang babaeng bumihag ng puso ng anak niya. She wants to thank you for loving me and for fighting for me. Kaya wag ka nang kabahan pa. Dahil alam kong magiging close kayo ni Mommy. For sure she will love you. Ngumiti si Lulu. Hindi niya alam kung ano ang meron sa mga salita ng lalaki pero napapawala nito ang pangamba niya. Siguro nga ito na ang nagagawa ng pag-ibig sa isang tao. Dumating na nga ang day off at date nila Lulu at Cairo. Good luck! Napangiti naman si Lulu kay Trisha at niyakap ito. Thank you, Trish. Tinapik ng babae ang likod ni Lulu. Basta may utang ka sa aking kwento pag uwi mo ha. Tumango naman at kumala si Lulu. Tita Ninang, hindi po ba talaga kayo sasama sa amin ni Mommy? Pumantay naman si Trisha sa bata. Hindi na muna baby, alam mo naman na may work pa si Tita Ninang sa ngayon. Mag-enjoy na muna kayo ng mommy mo sa date niyo, okay? Tumango naman ang bata at niyakap si Trisha. I love you, Tita Ninang. Napasimangot naman si Trisha dahil parang maiiyak na nga siya. I love you too, baby. Kaya din mahal na mahal ni Trisha ang bata ay dahil napagkalambing nito. Umalis din sa Lulu at pumunta ng mall dahil doon sila makikita ni Cairo. Nang nasa mall na nga sila, nag-text siya sa lalaki na nasa mall na nga sila at nag-reply naman nito na malapit na nga ito. Anak, huwag kang lalayo kay mama, okay? Tumango naman ang bata. Opo, mama. Habang naghihintay sila, ay may mascot nga na dumating dahilan para dumugin ito ng mga bata. Napatingin si Lulu sa anak nang hilain ito ang damit niya. Mama, pwede po ba akong pumunta sa mascot po na yun? Napatingin naman si Lulu sa tinuro ng anak. Malapit lang ito sa kinatatayuan niya. Sige anak. Napangiti naman ang bata at lumapit na nga sa mascot at nakipag-appear nga dito. Nakangiti at nakatingin si Lulu sa anak niyang nakikipaglaro sa mascot. Nagulat naman siya nang may biglang humalik nga sa pisngi niya. Nakakagulat ka naman. Natawa na nga lamang si Cairo. Flowers for you. Kinilig naman si Lulu na kinuhang bulaklak. Salamat. Mabuti naman at hindi mo nireject ang bulaklak ko. Natawa na nga lamang si Lulu. Hindi na no. Mahal ko na ang nagbigay nito Kinilig naman si Cairo sa sinabi ng babae. Anyway, ang sabi mo may ipapakilala ka sa akin na sana siya. Itinuro ni Lulu ang mascot na pinagkakaguluhan nga ng mga bata. Andun siya. Biglang natigilan si Lulu nang hindi na nga niya makita si Lance. Lance? Agad na lumapit si Lulu sa mga bata na nakapaligid sa mascot. Lance! Ilang bata ang pinagtitinginan si Lulu pero hindi niya pa din makita ang anak niya. Halos maiyak na nga siya at kinakabahan. Parang sasabog nga ang kanyang puso sa sobrang kaba. Hinila siya ni Cairo. Sino bang hinaharap mo, Lulu? Napatingin si Lulu sa lalaki. Si Lance, Cairo. Nagtataka na nakatingin ng lalaki kay Lulu. Sinong Lance? Si Lance ang anak ko. Nandito lang naman siya kanini, nakikipaglaro ng mascot. Pero nalingat lang ako tapos nawala na siya. Nagulat si Cairo. Napakurap-kurap naman si Cairo at hindi pa din makapaniwala sa nalaman. May anak ka? Tumango si Lulu. Oo, pero bago yan tulungan mo muna ako, Cairo. Tulungan mo kong hanapin ang anak ko. Hindi ko kayang mawala siya. Tumango naman si Cairo at pinunasan ang mukha ni Lulu. Sige, hahanapin natin ang anak mo, okay? Huwag ka nang umiyak, makita din natin siya. Tumango si Lulu. Napasigaw naman si Amanda nang biglang huminto ang sinasakyan niya. Ano ba yan, Dado? Napatingin ng driver. Pasensya na po ma'am, may bata po kasi na bigla na nga lamang pong tumawid Ano? Nasagasaan mo ba? Nagulat si Amanda. Hindi pa man nakakasagot ang driver. Bumaba na nga si Amanda para i-check ang bata na sinasabi ng driver niya. Nakita niyang isang bata na nakaupo sa daan habang may iyak. Oh my gosh, are you okay dear? Nabangga ka ba ng kotse namin? May masakit ba sa'yo? I'm sorry, hindi sinasadya ng driver ko. May masakit ba? Umiyak naman ang bata.
Nawawala po ang mama ko. Hinaplos ni Amanda ang pisngi ng bata at natigilan ng makita ang mukha nito. Nagulat siya dahil parang nga siyang nakatingin sa anak niya ngayon ng bata pa. Papaanong nagkaroon ng isang bata na kamukhang kamukha ng anak niya nung bata pa ito? Gusto na sana niyang isipin na anak ito ng anak niya pero mukhang imposible dahil hanggang ngayon, magta-30 na nga ito, wala pa nga itong pinapakilalang babae sa kanila. Maliban na nga lamang sa bago nitong girlfriend ngayon. Ang mabuti pa ay dalhin na muna kita sa ospital para magamot natin ang mga sugat mo. Pagkatapos, hahanapin natin ang mama mo, okay? Saad ni Amanda. Tumango naman ang bata. Binuhat na nga niya ito at dinala sa ospital. Mabuti na lamang talaga ito lang ibang masakit sa bata, kung di ang sugat lang nito sa siko dahil sa pagkakatumba nga nito. Dinala ni Amanda ang bata sa bahay nila at pinakain. Mukhang gutom na gutom ka, Lanza. Hinahaplos ni Amanda ang ulo ng bata. Nalaman niya kanina sa ospital na Lance pala ang pangalan ng bata. Opo, hindi pa po kasi ako kumakain kanina eh. Napangiti naman si Amanda. Sige, kumain ka lang ng kumain, Lance. Marami pa dito. Napangiti ang bata na tumingin kay Amanda. Thank you po. Ang bait-bait niyo po naman about po pala kay mama. Bukas na bukas din. Pupunta tayo sa police station sa ngayon kasi gabi na eh. Kaya dito ka na lang muna matulog, safe ka dito. Tumango naman ang bata at nagpatuloy sa pagkain. Honey, I'm home. Han, kaninong bata yan? Nagulat nga nang makita ang bata. Nakangiti na hinaplos ni Amanda ang buhok ng bata. Kumain ka lang, Lance. Kakausapin ko lang ang asawa ko. Tumango naman ang bata, kaya umalis na nga muna si Amanda. Amanda, sinong batang yun? Tanong kagad ni Kevin. Muntik na nga siyang masakasaan ng driver natin kanina. Nawawala kasi siya. Hindi niya alam kung saan siya nakatira. Ang sabi niya lang ang pangalan ng mama niya ay Lulu. Kaya dinala ko siya sa ospital. Napabuntong hininga si Kevin. Kailangan ng maisauli ang batang yan, sigurado akong nag-aalala ang mama niya. Tumango naman si Amanda. Alam ko, pero Han, tignan mo ang bata. Hindi mo ba napapansin na makamukha siya ni Cairo nung bata pa siya? Tinuro ni Amanda ang bata. Nagulat ang lalaki. Oo nga no. Hindi kaya apo natin ang batang yan? Hindi kaya anak yan ni Cairo? Napatingin si Kevin kay Amanda. Napailing si Kevin. Hindi natin sigurado yan. Ang mabuti pa, tawagan mo na ang batang yun at pauwiin mo dito nang malaman natin ang totoo. Tumango naman si Amanda at tinawagan ng anak. Okay ma'am, I'll be there. Pinatay ni Cairo ang tawag at lumapit kay Lulu. Ibinigay niya ang binili nga niyang mineral water. Kanina pa nga sila naghahanap ng bata pero hanggang ngayon hindi pa nga rin nila ito nakikita. Nakita nila sa CCTV na lumabas ito ng mall. Mag-report na kaya tayo sa pulis. Kahit na hindi pa 24 hours na nawawala si Lance, hahanapin naman siguro nila ito, di ba? Napabuntong hininga naman si Cairo. Inumin mo na ang tubig. Ininom naman ni Lulu ang tubig. Actually, tumawag si Mami sa akin. Pinapauwi ako, may gusto daw silang sabihin na importante. Tumingin si Lulu dito. Ang mabuti pa umuwi ka na. Ako na lang magpapatuloy sa paghahanap kay Lance. Nandiyan naman si Trisha eh. Umiling si Cairo. No Lulu, hindi kita iiwan. Gusto ko itang isama sa pag-uwi ko. Umiling naman si Lulu. Sorry Cairo, pero hindi ko pa kayang humarap sa mga magulang mo habang nawawala ang anak ko. Napabuntong hininga si Cairo at hinawakan ng kamay ni Lulu. Hindi ito tungkol sa pagpapakilala ko sa iyo sa mga magulang ko. May connection si Daddy sa mga pulis, kaya matutulungan niya tayo. Hihingi tayo ng tulong sa kanya para mahanap si Lance. Napaiyak si Lulu at niyakap si Cairo. Salamat Cairo. Hindi ko talaga alam kung anong gagawin kung wala ka. Hinaplos naman ng lalaking likod nito. Nangako ko sa'yo na hindi kita iiwan, di ba? Hanggat hindi natin nakikita si Lance, hindi tayo titigil. Tumango naman si Lulu. Habang nasa biyahe sila, ay nagsalita si Lulu. Salamat Cairo. Dahil hindi ka nagalit nang malaman mo na may anak na pala ako, hindi mo ko iniwan. Hinawakan naman ni Cairo ang isang kamay ni Lulu.
Habang nasa manibela nga naman ang isa nitong kamay. Mahal kita, Lulu. Kahit ano o sino, tatanggapin ko. Ano naman kung may anak ka? I will love him too the way I love you. Mamahalin ko ang mga taong mahal mo at ituturing ko din na anak si Lance. I will be a good father to him. Napangiti naman si Lulu. Kahit na sa kabila ng pagkawala ng anak niya, ay nakakasigurado nga siya na magiging maayos ang lahat kapag nakita nila ito, lalo na tanggap ni Cairo ang anak niya. Hindi nagtagal dumating na nga sila sa bahay ni na Cairo. Pumasok na nga sila doon at nakita ang mga magulang niya na nasa sala at tila hinihintay talaga sila. Mom, kung ano man ang gusto niyong sabihin ay pwedeng mamaya na po. May mas importante lang kaming dapat asikasuhin ni Lulu. Tumingin si Cairo sa ama. Dad, I need your help. Sasagot na nga sana ang ama ni Cairo nang magsalita ang ina nito. Cairo, magtapat ka nga sa akin. May anak ka ba na itinatago sa amin? Nagtataka naman na nakatingin si Cairo sa ina. What? Ano bang pinagsasasabi niyo, Mom? Alam niyo naman na wala akong ibang naging girlfriend kundi si Lulu lang. Kaya papaano ako magkakanak sa iba? Nagtataka naman si Lulu habang nakikinig sa mga to. May nakita kasi akong bata kanina at kamukhang kamukha mo siya nung bata ka pa. Napakunot si Cairo. Mom, stop that. Wala akong anak. Baka kung anong isipin ni Lulu sa mga pinagsasasabi niyo. Ngumiti lang si Lulu sa mga magulang ni Cairo. Ngumiti si Amanda sa kanya. Pasensya ka na, Iha, ha? May mga gusto lang kasi akong malaman tungkol sa anak ko. Ako nga pala si Amanda, ang mommy ni Cairo. Nakipagbeso ang babae kay Amanda. Hello po, nice meeting you po. Ako naman po si... Bago nga masabi ni Lulu ang kanyang pangalan, biglang may sumigaw. Mama! Napalingon si Lulu sa may hagdanan at nakita si Lance na pababa na. Lance? Napaiyak si Lulu at kagad na tumakbo sa anak at niyakap ng mahigpit ang anak. Lance, anak? Sinapo ni Lulu ang mukha ng anak. San ka ba nagpunta? Alam mo bang nag-alala ako ng sobra sa'yo? Naiiyak na nga ang bata. Pasensya na po, Mama. Bigla po kasi akong nawala eh. Hinahanap po kita pero hindi po kita nakita. Mabuti na lang po nahanap po ako ni Lola Amanda. Nagtataka naman na nakatingin si Lulu sa ina ni Cairo. Anak mo si Lance? Tumayo si Lulu at lumapit sa mga to. Opo, pasensya na po kayo kung sa ganitong paraan niyo po nalaman ang lahat ha. Anak ko po sa pagkadalaga si Lance. Hindi naman nakapagsalita si Amanda at Kevin at napatingin sa isa't isa. Lulu, mind if I ask kung sino nga man ang bata? Mom, sita naman ni Cairo. Tumingin naman si Amanda kay Cairo. What? Gusto ko lang malaman kung sino ang mama ng bata, lalo na't magiging parte din siya ng pamilya natin. Magsasalita nga sana si Cairo nang pigilan ito ni Lulu. Ngumiti siya sa lalaki. It's okay, Cairo. Tama naman ang mommy mo eh. Tsaka wala naman kaming tinatago. Huminga ng malalim si Lulu bago mamaling sa ina ni Cairo. Ang totoo po niyan ay hindi ko po kilala kung sino po ang ama ng anak ko. Nagulat naman ang mga magulang ni Cairo. Kagagraduate ko lang po kasi noon tapos nalasing kaya ayun. Hindi naman nakapagsalita si Cairo at napatitig kay Lulu. Magaan kasi ang pakiramdam ko sa anak mo. At kung titignan mo, magkamukha kasi ang anak mo kay Cairo nung bata pa siya. Napakurap-kurap naman si Lulu at napabaling ng tingin kay Cairo. Sa anak niya at sa picture. Halos parang pinagbiyak na bunga si Cairo at ang anak niya. Hindi kaya si Cairo ang ama? Napatitig naman si Lulu kay Cairo na kanina patahimik. Kailan ba ito nangyari, Lulu? Kumakabog ng mabilis ang puso ni Lulu at sinabi nga ang petsa kung kailan yun nangyari. Hindi niya malilimutan ang araw na yon. Nagulat naman si Cairo. Yun din ang araw na may babae na pumasok sa kwarto. Pagkagising ko wala na siya. Nanlaki yung mata ni Lulu. Ibig sabihin, ikaw ang lalaking yun? Tumango si Cairo. Posible, kasi kamukhang kamukha ko ang anak mo.
Hindi makapaniwalang natawa si Lulu. Akalain mo yun? Talagang mapaglaro ang tadhana at pinaglaruan tayong dalawa. Sa dinami-dami ng lalaki na makikilala ko at mamahalin ko, siya pang tunay na ama ng anak ko. Sinapo nga ni Cairo ang pisngi ni Lulu. Hindi ko alam na nagbunga pala ang nangyari sa atin. Gusto sana kitang hanapin noon pero hindi naman kita kilala. Pero halos gabi-gabi napapanaginipan ko ang nangyari sa atin. Namula naman ang magkabilang pisngi ni Lulu. Nakakahiya mga minin. Ganon din ako eh. Lagi kong naririnig yung ungol mo. Napaiyak nga si Lulu sa sobrang saya. Pinaglaruan man tayo ng tadhana. Pinagtagpo naman tayong muli. Tumango si Cairo. Dahil gusto ng tadhana na mabuo tayong pamilya. Hi Lance, ako si Cairo, ang totoo mong papa. Pumantay si Cairo sa bata at sinapo ang mukha nito. Napaiyak naman ang bata sa sobrang saya at niyakap si Cairo. Papa, miss na po kita. Alam niyo po bang pangarap ko po isang araw na mayakap ko kayo? Napaiyak din si Cairo sa sobrang tuwa. Ngayon lang siya nakaramdam ng ganito kasaya, ganito pala ang pakaramdam kapag may anak at tumatawag sa iyong papa. Pasensya ka na kung ngayon lang tayo nagkita. Hindi ko kasi alam na may anak na pala ako. Pero babawi ako sa iyo at sa mama mo. Babawi ako sa inyo habang buhay. Tumango naman ang bata. Nagulat si Lulu nang biglang lumuhod si Cairo at hinawakan ng kamay niya. Alam kong wala pa akong singsing ngayon. Cairo anak, sandali lang. Lumapit si Amanda sa anak niya at hinubad ang singsing na suot nito. Galing pa to sa lola mo. At ang gusto niya mapunta ito sa babaeng pakakasalan mo. Napangiti naman si Cairo at kinuha ang singsing at muling tumingin kay Lulu. Ayan, may singsing na pala ako eh. Hindi maiwasan ni Lulu ang matawa sa sinabi ng lalaki. Alam kong hindi naging maayos ang una nating pagkikita. Nasungitan kita because I'm having a bad day that day. Pero nang mas nakilala kita, unti-unti akong nagkagusto sa'yo. Lalo na't kakaiba ka sa lahat ng babae na nakilala ko. Hindi ka nakikipagplastikan habang kasama ako o hindi ka nagpapanggap. Nakilala kita sa kung sino ka talaga and that's why I'm even loving you more. Ikaw ang gusto kong makasama habang buhay, Lulu. Please be my wife and my partner for life. Napaiyak naman ng sobrang si Lulu. Napatakip pa nga siya sa kanyang bibig habang tumatango-tango. Yes, Cairo, I will be your wife and your partner in life. Nagpalakpakan naman sina Amanda, Kevin at Lance. Kagad na sinuot nga ni Cairo ang singsing sa daliri ni Lulu. Isang mabilis na halik ang iginawad ng lalaki sa kanyang labi. I love you, Lulu. Napangiti naman at kinilig si Lulu. I love you too, Cairo. Niyakap nila ang isa't isa at nagpalakpakan naman ang mga tao na saksi sa kanilang pagmamahalan. Makalipas lang, ang ilang buwan ay ikinasal na din sina Lairo at Lulu. Siyempre bilang tita ninang ng anak ni Lulu ay si Trisha, ang kanyang naging maid of honor, habang ring bearer naman nila ang kanilang anak na si Lance. Naging masaya ang araw na yon para sa kanila, lalo na sa dalawang taong nagmamahalan. Makalipas din ng isang taon ay binayayaan sila ulit ng isang babaeng anak. Hindi lang doon nagtatapos dahil binayayaan ulit sila ng isang lalaking anak. Naging masaya ang mag-asawa sa lumalaki nilang pamilya. Naging masaya ang mga magulang ni Cairo dahil marami na silang apo at may bata na ulit sa bahay nila. Wala nang ibang pinagkakaabalahan ang mag-asawa kung di ang mga apo nila. Sa buhay ng isang tao kapag talaga pinilit ang isang tao na mahalin sila at nauwi sa kasalan, ay may pagkakataon na hindi magiging masaya ang pagsasama nila. Hindi natututunan o napag-aaralan ng pag-ibig. Mas lalong hindi ito hinihingi dahil ang totoong pagmamahal ay kusa itong binibigay. Kung hindi man tayo mahalin ng taong hindi natin mahal, ay hintayin natin ang tamang tao na magmamahal sa atin ng totoo
Dahil kapag nahanap natin ang taong mahal natin, na mahal din tayo, ay doon lang tayo sasaya ng totoo. At dito nagtatapos ang kwentong pag-ibig ni na Cairo at Lulu, ang dalawang taong pinagtagpo sa hindi inaasahang pagkakataon. Sa pagkawala ng anak nila ay natagpuan naman nila ang isa't isa. Maraming salamat po sa lahat ng walang sawang sumusubaybay at shoutout po sa mga sumusunod. Rebecca Tezuka, Epifania de Juarez, Maria Elena Barosa, Kidim Tess, Torres Brigida, Mercy Villantes, Liliano Bebe, Evangeline Zamora, Menching Doro, Marilu Abad, Jelly Tampos, Ana Flor Saico, Lisa Presbiteros Rose, Estherlita Saison, Ostonalito, Valeria Nadonato, Josephine Peñasales, Augustus Rafanan, Romana Gorospe, Enday Samante, Fe Novares, Rosemary Vasquez, Eileen Diamante, Mercy Villantes, Presbiteros Rose, Regilda, Lore Galaxy, Anita Hernando, Imelda Forteza, Juliet Kaday, Maria Uy, Fritzy Kagiyat, Leonila Siochi, Loida Nankil, Marilyn Babula, Teresita Schmid, Mari Tauring, Zenaida Porter, Elvie Candontol, Dens, Capricorn Girl, Jessa Acevedo, Fernando Regidor, Marife, Luz Cruz, Lynn Lee, Susan Sichon, Nena Ano, Benigna Delicana, Gemma Barrera, Elizabeth Puntanar, Cristina Poblete, Carmencita Falcon, Estelita Mahia, Pasita Eliazar, Nitz Del Rosario, Mercy Villantes, Yolanda de la Cruz, Zenaida Reyes, Merlin Bilbar, Marie Cristal Hilario, Merlinda Javier, Geraldine de Jesus, Marilu, Veronica, Marilyn, Porcupine TV, Raylan Pudadera, Prescavilla Havana, Anjo, Nesbet Hanaban, Arcy Baltazar, Richie Sonyo, Catherine Ritz, Nelani Juan, Lolita Umeda, Merlilyn Linley, Norma, at shoutout na rin po sa lahat ng walang sawang sumusubaybay. Maraming salamat po.